Pagmamanhid ng mukha, tingling na sensation, parang tusok-tusok. 'Di ba meron tayong B, E, F, A, S, T, B fast. Wag pong pagsawalang bahala kung meron ka ng mga yun. No? Yung pinaka-kinakatakutan natin, no? Nakaranas na ako ng ganito. At of course, dahil alam ko ang B fast, Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ng isang sintomas na medyo natatakot ang marami nating mga kababayan at aalamin natin kung delikado na ba ito agad or pwedeng hindi naman pala. At ito ang tinatawag na pamamanhid ng mukha. Medyo nakakatakot, di ba? Pero ngayon, bibigyan tayong liwanag ni Dr. Bien Canlas, our resident doctor and resource person, para malaman natin anong ibig sabihin nito at kung dapat ba tayong mag-alala. So, Doc Bien, anong ibig sabihin kung medyo namamanhid ang mukha mo? yan ang pagmamanhid ng mukha o facial numbness sa English, no? Or tingling na sensation o parang minsan pins and needles o parang tusok-tusok ay common nating nararamdaman. Usual na cause nito ay ang tinatawag nating neuropathy o nerve damage. So, maraming causes ng nerve damage, no? Hindi naman tayo dapat mabahala kasi pag narinig mo yung nerve damage, hala, mapaparalisa ka na. Hindi naman, no? So, kapag ang nerves kasi natin, ang ginagawa nila bukod sa paggalaw, ay of course, sensation. So, nakakaramdam ng mainit, ng malamig, o kaya ng touch, no? So, yan ang mga purpose ng ating mga nerves, bukod sa marami pang ginagawa nila, no? So, kapag ka sinabi natin neuropathy o nerve damage, ang mga common na causes niyan ay diabetes, hypertension, no? Dahil yung dalawang yan, maaari silang makasira dun sa mga maliliit na blood vessels na nagsusupply sa mga nerves. So, pwedeng mangyari, mamamatay yung mga nerves na yon. At kung nasa mukha yung apektuhan, yung mga facial nerve natin, so maaring magkaroon ng tingling sensation o numbness o pagmamanhid ng mukha. Maari rin naman, no, baka infection, maari rin, no? Maari rin naman na autoimmune o dahil sa nilalabanan ng sarili nating katawan ang ating mga nerves. So, meron tayong kondisyon na multiple sclerosis. So, kapag tinawag na NS or multiple sclerosis, ang ginagawa nun, yung sarili nating katawan ay sinisira yung covering ng ating mga nerve. So, magiging prone yun na masira. So, maaaring magkaroon ng nerve damage. Isa pa na common na dahilan kung bakit nagkakaroon ng facial na numbness ay maaring allergies. Yan ang mga isa sa mga pinaka-common, di po ba? So kapag may nakain kayo na allergic kayo tulad ng mga shrimp, nako, marami yan, seafood, maaring allergy sa gamot. So maaring magkaroon ng pamamaga sa may bibig, maaring magkaroon ng tingling malapit sa bibig, o kaya naman worst case scenario, yung buong mukha, no? Magkaroon ng pagmamanhid, magkaroon ng rashes yung buong mukha, at baka may kaakibot pa na hirap sa paghinga. So, ang allergy attack pala, pwede niya ma-affect yung nerves, ganun ba namamanhid? Oo, dahil kapagka nagkaroon yan 'no, ng pamamaga, naiipit yung mga nerves, so naiirita sila 'no, maaari yan mag-cause ng facial na numbness 'no. 'Di ba parang sinasabi nung iba, kasi yung nanay ko 'no, shoutout sa nanay ko, madali siyang mag-allergies. So, ang nangyayari sa kanya is madalas namamaga yung kamay. So, lagi niyang sinasabi parang ang higpit, nagmamanhid yung kamay ko, hindi daw niya masara kapagka oo nga 'di ba kapagka namamaga 'no, dahil sa allergy. So, nangyayari talaga yon 'no. So, yan yung isa sa mga puwedeng dahilan. At of course, yung pinakakinakatakutan natin 'no, stroke. Stroke. Kasi 'di ba una mong maiisip kapag nagmanhid yung mukha mo, hala naso-stroke ka na ba? Actually, kaya sinabi ko nung una parang maraming natatakot pag nararamdaman Oo. nila eh. So, isa yun 'no, pero ang tandaan natin 'no, kapagka pagmamanhid ng mukha na dahil sa stroke, marami yan kaakibat na mga simptomas. So, kung pagmamanhid lamang ng mukha ang nararamdaman niyo, baka hindi naman yan kaagad-agad stroke 'no, lalo na kung kayo ay low risk naman for stroke. Kasi kapag stroke, 'di ba meron tayong mnemonic, B fast. So, sa B fast 'no, B, so balance, so problems in balance, nahuhulog ka sa isang side o kaya nahihilo, umiikot ang paningin 'no. E, eye problems, so nagkakaroon ng pag-blur ng paningin. So, next is F, so face, so yan yun 'no, yung sa face na puwedeng nagdo-droop yung isa, ibig sabihin bumabagsak yung isang side ng mukha, 'pag ngumiti hindi na pantay, 'pag pinaangat mo yung mga kilay, isa lang yung aangat 'no. So, maaring gano'n.
Ang susunod naman natin ay A, arm weakness, 'no? So, kung pinataas mo yung mga kamay niya, maaaring yung isa lang ang naitataas na, yung isa hindi niya magalaw, 'no? Tapos S, speech na problems. So, slurring of speech or nabubulol kapag nagsalita, nahirapan magsalita, 'no? At of course, T, time. Kapag meron ka ng mga simptomas na nabanggit natin, it's now time to call 911. So, wag pong pagsawalang-bahala kung meron ka ng mga yun, 'no? Pero kung naman pamamanhid lang ang meron ka, hindi naman yun agad-agad na stroke, 'no? So, maaaring mag-relax pa. Kasi isa pa sa nakalimutan kong banggitin kanina, 'no, sa mga hindi naman alarming na nagko-cause ng pagmamanhid ng mukha at fairly common ay migraines. Talaga? Yes, 'no, madalas nagkakaroon ng gano'n, na kung nasaan yung side ng migraine, kung sa kanan, madalas nagkakaroon ng pagmamanhid. Nakaranas na ako ng gano'n. At of course, dahil alam ko ang BFAST, natakot ako. Pero hindi ko naman nakumpleto ang mga simptomas at fortunately, hindi naman po stroke, migraine lamang ang naramdaman ko. Okay, eto medyo panghasang tanong lang 'to, hindi tayo doktor. So, ibig mong sabihin kung nararamdaman ko itong pamamanhid all over my face, pero nakakangiti pa ako ng pantay tapos wala naman yung mga 'yan, medyo okay pa ako? Yes. Okey. 'No, so gano'n ang una mong gagawin tulad ng ginawa ko 'no, yung maranasan ko ito 'no. So kahit po mga doktor hindi po exempted sa pag-o-overthink dahil naramdaman ko rin ito. Una ko po talagang ginawa ay tumingin ako sa salamin at inangat ko ang aking kilay, ngumiti ako, sabi ko, "Ay pantay." At Okey. agad akong nag-BP. Okay. So, yun naman po pala, ang hallmark I guess na medyo stroke 'yan kung hindi na pantay yung mga bagay-bagay 'no, yung, I think may episode tayo about stroke na 'pag, pinikit mo yung isa mong mata tapos yung isa parang weird na yung paningin mo or hindi ka nakakita, tapos yung isang part ng katawan side ng katawan mo is weaker, yun na yung stroke. Pero Yes. kung pantay naman yung manhid lahat tapos pantay yung ngiti mo, okay, okay pa pala. Mm. At of course 'no, nakakaranas din pala yung mga nag-a-anxiety attack. Oo. Nito 'no, maaari 'no, muntik kong makalimutan, isa pa yan na important 'no, dahil marami sa atin nakakaranas ng mga anxiety attacks 'no, kapagka sobrang stress or meron kang kinatakutan, maaari mong maranasan yung pagmamanhid ng mukha. Maaring before the attack, during the attack, or after. 'No, Yang anxiety ho sa mga hindi pa nakaranas or walang miyembro ng pamilya niyo na nakakaranas niyan, ang anxiety kasi siya, labis na pagkabalisa 'di ba, Doc Yen? ang anxiety, yes, puwede 'no, may kaakibat na labis na pagkabalisa. Pero nerbiyos yung parang ano niya, sa Tagalog 'no, or maaari rin panic attacks, yung common na alam natin na tawag sa kanila 'no. So ayan, kapag po sumosobra sa pag-aalala 'no, nababalisa, nagkakaroon ng mga ganyan at meron yang mga triggers. So, kung meron kayong mga ganyang nararanasan paulit-ulit, napapansin niyo associated sa isang bagay 'no, maaaring magpa-check-up din. And tama ba yung isa kong nabasa na minsan kung yung anxiety or panic attack mo, matindi talaga para niyang mini-mimic yung symptoms ng mga stroke tsaka Yes. atake? Hmm. Kaya pagdating sa ospital 'no, pagka nakita naman na normal lahat, mare-refer talaga 'yan sa mga psychiatrist dahil most likely 'yun ang nangyayari. Pero kapagka nangyari talaga 'yun 'no, maaari kang ma-admit dahil ang nararamdaman mo para ka talagang naatake or naso-stroke. Hmm. Actually speaking from experience, dati ako ganyan. Akala ko dati yung feeling kung maaatake ko or something dahil nalaman kong mataas ang cholesterol ko one time, na 'pag naisip mo na yon parang 'di mo siya matigilang isipin tapos, Yes. parang nararamdaman mo na yung mga nabasa mong sintomas. Tapos pagdating mo sa ER parang, "Ay, okay na pala ako." Normal Sasabihin na mo, pala. tapos normal lahat. Yes, yung mga iba no doubt kailangan nila ng intervention ng psychiatrist para medyo ma-break yung cycle 'di ba, Mm. Doc Bien? Pero ako personally, ang ginawa ko lang diyan well, hindi ko siya ginawa. Ang naging solusyon sa anxiety ko, ito kuwentong kalokohan pero totoo, kailangan mo lang magkaroon ng mas malaking problema. Oo nga, kasi dati wala naman akong problema talaga, isip ako ng isip, nagiging problema siya. Nung nagka-sleep disco ako, nagka-sciatica ako, mas malaki na yung problema ko at mas totoo siya. So, nakalimutan ko na yung anxiety ko tungkol sa atake-atake. Okay na ako, nawala na siya. Anyway. Pero po 'no, sa majority 'no, kung ito po ay nakakaapekto na 'no, sa inyong daily living at trabaho, magpa-check-up na po sa'yo.
Pero hopefully katulad niya 'no, 'wag naman sana magkaroon ng ibang problema, Oo. pero ma-overcome ito. Tama, aksidente lang 'yun at I do not wish it on anyone. Pero ano, anecdote lang na medyo nakakaaliw ng konti. 'Yun nga, 'pag na-anxiety ka, 'pag nagkaroon ka ng mas malaking problema, mawawala yung anxiety mo dun sa imaginary problem mo dati. Anyway, Doc Dian, any other tips pala, if nakakaramdam sila nitong pamamanhid sa mukha na 'to? Kung ang pagmamanhid ng mukha po ay nakakaapekto na 'no, sa mga ating ginagawa, nabo-bother na po tayo. Hmm. At kung palagi na 'tong nangyayari, mas maigi po na ipatingin na po ito sa doktor para malaman natin kung meron pang kailangan baguhin sa ating mga kinakain, sa ating ginagawa, baka kailangan may baguhin sa lifestyle o kaya baka may kailangang inumin na mga gamot. So dahil po ang numbness o ang pagmamanhid ng mukha ay hindi naman po sakit. Madalas simptomas na nagtuturo sa ibang sakit. Okay, very good. So, 'yun, napakarami nating natutunan and despite sa mga biro namin dito ni Doc Bien, ang instinct dapat natin 'pag nakaramdam niyan, 'wag mag-panic. Kasi wala namang madudulot na maganda ang pagpa-panic sa totoo lang. Tandaan, 'pag naramdaman 'yan, smile agad at i-check kung pantay ba and tignan kung may mga ibang, symptoms na kaakibat. Kasi kung wala naman, malamang hindi naman pala siya emergency, sabi nga ni Doc Bien. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi niyo kailangang ipatingin. Ipatingin niyo pa rin kung persistent po ang ating symptoms para po mabigyan kayo ng liwanag at ng posibleng lunas ng ating mga doktor. Anyway, this has been Glenn of Medico.ph in behalf of Dr. Bien Carmela Canlas and our Medical Director, Dr. Anthony So. Kami ay magpapaalam na muna. Pero bago yon, kami ay nagsasabing stay happy, stay healthy, at see you sa next video. Bye-bye!